Panginoon sa araw na ito na muli niyang binigay at nagkalog sa atin upang tayo po ay muling magsama-sama, magkatipon at sabay-sabay po natin siyang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sa isang piling, sa isang puso at sa isang kaluluwa. Panginoon, bagamat medyo masulit po ang panahon, ay may dumating. Alam ko kami na lang, pero tayo-tayo na lang. Dahil lahat ay tayo at mag-umpisa na po tayo sa magitan po ng pag-aawitan. Sa ating po munang awit, waitin po natin ang Rejoice in the Lord. Tunay nga ang Panginoon ay siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Wala na namang nangyayari na hindi dumadaan sa kanyang kapahintulutan. Lahat ng nangyayari ay alam po niya. Amen? Kaya we must always rejoice in the Lord kahit ano po ang dumadaan sa buhay po natin. Okay, ready na? God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding the man, give thanks to the Lord, though your testing seems long in darkness. He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. We know at the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, then preaching and fears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knows at the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth
This time, let's sing Anything That Cost Me Nothing. Tunay nga ang pagdilingkod natin sa Diyos ay dapat ng puso. Amen? Hindi siya dapat dapat ng pagdilingkod na tira-tira at hindi puso. Let it come before righteous holy Lord, and offer to Him worthy things I do that need, and hold His He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord and you. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. If I go into sacrifice, it will be worthy of my price, and I will not offer anything that costs me nothing. Serving is my goal. How could I go? Whatever mine is given me, it's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I go into sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Amen. Yan naman po ay galing sa mga wika ni David, na sinabi ni Haring David na hindi siya mag-aalay sa Diyos ng mga bagay na hindi niya kailangan. Purihin po
Panginoon. Sa ating po pangalingawit, let's sing Day After Day, Jesus Reigns. Ang ating Panginoon ay naghahari sa bawat araw na lumilipas. And walang araw na ang ating Panginoon ay hindi naghahari. Walang araw na ang ating Panginoon ay wala dun sa kanyang trono. Kundi ang Panginoon at tayo naglilingkod sa isang Panginoon na naghahari. In the morning as I pray for the day that you have made, I have hope and I have peace, for your presence is with me. So whatever comes my way, Lord, remind me of His grace. I can face it with this hope. Jesus won't forget His own. Jesus knows He's safely in His hands. Ever close, He leads me in His plans. When I can't see the way, I have hope and I have faith day after day. Jesus reigns. Nagsama-sama sa iyong biyaya, sa iyong habag, upang muli kilalanin namin ang O Diyos ay kami tinawag mo, kami ay tinakay mo, kami ay binigyan mo ng liwanag ng iyong mga salita, ng iyong ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila ng paglabag sa iyong mga utos at sa iyong kalooban, Panginoon, ang dapat po sa amin ay ang iyong kaparusahan, ang iyong kahatulan, ang kapahamakan, ang iyong bugtong na anak, upang siya ay isugo mo dito sa lupa, magkatawang tao, at doon ay mabuhay ng isang perfectong buhay na hindi namin kayang ipamuhay. Kami ang nahirapan, subalit para sa aming kapakanan, lahat iniisip mo niya. Kung kaya ngayon, nakatayo kami sa iyong harapan ng matuwid, karapat-dapat at katanggap-tanggap, hindi dahil sa aming mga sarili, sapagkat walang anumang meron sa aming mga sarili at sa aming buhay na pwede mong matanggap, sapagkat ang lahat sa aming buhay ay may bahid ng aming mga pagkakasala. Kung kaya't ang aming pagkakatayo sa iyong harapan ay dahil sa iyong bugtong na anak,
sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan, sa kanyang buhay. Lord, kami tinanggap mo. Kami pinagkasundo sa iyo. Kaya ngayon, hindi na kami nakikipag-away sa iyo, Panginoon. Bagkus kami ay meron ng kapayapaan sa iyong harapan, sapagkat kami ay na kay Kristo na. Meron kaming kapayapaan sa iyong harapan, sapagkat hindi na kami sa sanglibutan ito. Kami ay sa inyo ng kaharian. Inilipat mo na kami mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kapangyarihan ng diablo patungo sa kapangyarihan ng Diyos. O napakadakila mo, Panginoon. Kung ito'y lubos lang namin maunawaan at maintindihan, lahat kami ay magiging lubos ang aming paglilingkod sa inyo. At araw-araw namin lulunurin ang aming mga sarili sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, dahil napakadakila mo. Sa pagliligtas mo at sa lahat ng iyong mga gawa, ikaw ay sadyang kamangha-mangha. Ikaw ay walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ang pinakamataas, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang anumang bagay ang nakatago sa iyo. Lahat ng puso, lahat ng isip, nababasa at nakikita mo. Kaya Panginoon, nandito po kami muli sa iyong harapan. Kami po'y nakatayo sa inyo ng lantad at walang anumang maitago sa inyo. Kaya Lord, sa oras kong ito, humingi po kami ng pagpapatawad sa lahat ng mga ginawa namin mga kasalanan. No excuse, Panginoon. Pinili namin nagkasala at magkamali, kaya kami nagkasala. At ngayon, Lord, kami po ay lumalapit muli sa inyo sa pagsisisi at pananampalataya. Humihingi ng inyong pagpapatawad at paglilinis, sapagkat sinabi po ng inyong mga salita na kung kami ay lalapit sa inyo at ipahahayag ang aming mga pagkakasala, ikaw ay tapat at matuwid na kami ay ipapatawarin mo. Kaya Panginoon, sa oras ko nito, anuman ang mga pagkakasala sa isip, sa puso, sa gawa, Panginoon, patawarin po ninyo ang bawat isa at hugasan, linisin sa lahat ng aming mga karunihan. At kung may mga kasama pa po kami dito, Panginoon, na wala sa tamang kaugnayan sa inyo, nawa sila po ay akayin po ninyo sa inyong bugtong na anak, sa inyong habag at biyaya. At sila po ay isingin po ninyo sa pagsisisi at pananampalataya, upang sila ay makabahagi rin sa buhay na walang hanggan na nanggagaling kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat po sa araw na ito, at bagamat may masungit ang panahon, ay may mga kapatid po na nilagpasan ang kasungitan ng panahon upang sila po ay makaisa sa pagtitipong ito. Bagamat may mga kasama rin po kami na hindi nakarating dahil sa sungit ng panahon at yung iba dahil sa karamdaman, Lord, ikaw po ang nakakaalam. Pero Panginoon, sa oras pong ito, inihiling namin ang kamay mo na magpala at mamuna at gumabay sa aming pagtitipon. Ihanda mo ang bawat puso, ang bawat isip, at ang bawat damdamin, Panginoon. Ikaw ang gumising sa amin, magbigay ng tenga na nakakarinig at mata na nakakakita ng katotohanan at liwanag ng iyong Ebanghelyo. Pagpalain po ninyo ang bawat bahagi ng aming pagtitipon, lalo higit ang pangangaral ng inyong mga salita. Gabayan po ninyo kami pangunahan sa magitan ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu na siyang naghahatid sa amin sa mga katotohanan, sa pagkaunawa ng katotohanan ng inyong mga salita. Tulungan mo rin ang bawat isa, ang bawat kapatid na narito sa kanilang mga kahilingan, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga karamdaman. Lord, tatagpuin po ang lahat sa kanilang mga kahilingan sa inyo. Lalo higit sa mga kapatid na patuloy na nagsusumikap
na magtapat sa inyo sa kabila ng kanilang mga suliranin at pagsubok at kabigatan at pagkadapa, Panginoon, nandito pa rin sila upang magpatuloy dahil mahal kanila, Panginoon, at mahal nila ang mga kapatid. Kaya, O Diyos, sa hapag mo at biyaya, ito po ay aming gagawin sapagkat Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming liwanag, Ikaw ang aming kanlungan, Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, at wala ng iba. Kung wala po kaming kabuluhan sa mundong ito, kung wala po kayo, wala po kaming tunay na kasiyahan sa mundong ito, hiwalay sa inyo. Wala po kaming tunay na kagalakan, Panginoon, at kapayapaan kung kami nakahiwalay sa inyo at nasa labas ni Kristo. Ngunit salamat po sapagkat kayo at tanging kayo lamang ang aming sinasandalan, ang aming tinatakbuhan, ang aming nilalapitan, ang aming dinadalanginan at pinagtitiwalaan ng buong buo sa aming buhay at wala ng iba. Kaya Lord, Ikaw patuloy na magpala at patuloy tulungan mo gawa ang aming pagtitipong ito na maging pagpapala sa bawat isa. Huwag mong hayaan na matapos ang mga oras na ito na hindi po namin natatanggap ang mga bagay na inihanda mo para sa amin sa oras na ito. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, mananakop at Diyos na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. May scripture reading tayo. Sige, tawagan natin sa PH para sa ating scripture reading. Awit Kabanatang 30, talatang 1 hanggang 2. Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat itininig mo ako at hindi mo pinadala sa akin ang aking mga kawal. O Panginoon kong Diyos, lumingin ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa iyo. Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong umalasaway. Magsiyawit kayo ng pagpuri sa Panginoon, o kayong mga banal niya, at mga pasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang pag-iingat ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdama, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinamagahan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawaan, hindi ako makikilos kailanman. Ikaw, Panginoon, sa iyong pag-iingat ay pinatayo mong matibay ang aking puso. Iyong kinubli ang iyong mukha. Ako'y nabagapa. Ako'y naman sa iyo, O Panginoon, at sa Panginoon ay gumawa ako ng pangalaman. Anong paginabang magkakaroon sa aking buhay pag ako'y mababa sa buhay? Pupuri ba sa iyo ang mga pagkado? Masarin sa iba ito ng iyong katotohanan? Iyong tingin, O Panginoon, at maawa ka sa akin. Panginoon, maging kakalulawa kita. Iyong pinabaging sayo sa akin ang aking kanis. Iyong dinalag ang aking kayong magasta. At binikisan mo ako ng kasilahan. Upang ang pagluwalati ko ay umawit ng pagpuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon ko Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailangan. Amen. Purihin ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po'y maaari na makaupo. Amen. Napakaganda ang ating scripture reading sa umaga nito. Salamat, Kuya Ace. Napakaganda, no? Sabi niya, ang pagtangis ay hanggang sa magdamag lamang at kinabukasan ay kagalakan. At kung ninyo, yan ay pangako ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat nagpapatunay lamang niya na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi niya tayo iiwan kung tayo po ay patuloy na magtitiwala at magmamahal sa kanyang mga salita.
Okay, this time tayo po'y dumako na sa ating pong series of lessons. So, nandito po tayo sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 1. Last week ay napag-aralan po natin, mga kapatid, ang patungkol sa verses of faith o mga paniniwala ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan. So ito po ay i-review po natin sa verse 15. Ang sabi po niya sa ay naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo hindi lang siya ang larawan ng Diyos, kundi siya po mismo ang lumikha ng lahat ng bagay. He is the Creator, therefore, He is God. That's sa verse 16 and 17, ang sabi po niya, for by Him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. So ito po ay mga pananalitang lalo pang nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, na sinasabi po dito na ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at walang anumang nailikha na pwedeng mailikha kundi sa pamamagitan niya. Ito man ay nakikita o hindi nakikita, ito man ay mga kapangyarihan, mga trono, at lahat ng ito, ang sabi niya, ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya mga kapatid, ikaw ay nandito sa mundo at ako ay nandito sa mundo dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo nandito para sa Kanya at hindi po para sa sanlibutan, hindi po para sa sarili, hindi po para kanino man, kundi para sa Kanya. We are created by Him and for Him. So nandiyan na po ang ating Panginoon. He is existing from eternity past and for all eternity. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Hesus, sa Kanyang kalagayan bilang Diyos, wala po siyang simula at wala po siyang katapusan. Hindi katulad natin, mga kapatid, tayo po ay merong simula dito sa mundo ito. Kaya meron tayo mga kaarawan. Ano po? Dahil yun ang palatandaan ng pagsisimula natin dito sa mundo. At yung ating existence, mga kapatid, ay nangyari dahil sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Samantalang ang existence ng ating Panginoon ay sa Kanyang sarili. Ano po? Ay ibig sabihin, we will not exist kung hindi sa ating Panginoon. But ang ating Panginoon, nag-exist siya dahil sa Kanyang sarili. Tayo sa ating sarili, hindi natin kayang mag-exist. Ibig sabihin, kung bibitawan tayo ng Diyos, mawawala na po tayo sa mundong ito. We will stop existing. But ang ating Panginoon, ang mga talatang ito nagpapatunay ng Kanyang eternality o ng Kanyang pagiging walang hanggan. Siya po ang walang hanggan, mga kapatid. At ito po ay tinatawag ng iba na the aseity of Christ. Ibig sabihin, Christ has no beginning and He has no end. Okay? Verse 18, ang sabi niya, He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, and in all things He might have the preeminence. Okay, yung salitang firstborn po dyan, napag-aralan natin nung nakaraan, na hindi lagi ang ibig sabihin ng firstborn sa Bible ay unang ipinanganak, kundi maraming pagkakataon sa Bible na tinuturo yung salitang firstborn, ang ibig niyang sabihin ay pinaka-mataas
superior, pinakamakapangyarihan. Yun po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. Kaya maging si David, ang sabi po ni David sa Diyos, "Be thou my firstborn," ang sabi po ni David. Kasi ang tinutukoy po ni David doon ay ang Diyos ang pinakamalakas sa buhay niya. Okay? And so, He is the head of the church. Siya po ang ulo ng church, ng iglesia. Tayo po ang kanyang katawan. Hindi ibig sabihin na siya yung literal na yung ulo. Ano? Kasi ang sabi sa Korinto, pwede mong sabihin ng mata sa kamay na hindi kita kailangan. Pwede mong sabihin ng kamay sa mata. So, ibig sabihin, yung mata bahagi ng ulo, pero ang implication doon sa Korinto ay tayo na bahagi rin na meron din mga mata, na meron din mga tenga. So, ang ibig sabihin dito na si Kristo yung ulo, ibig sabihin, siya yung hari, siya yung namumuno sa kanyang iglesia. Yun po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. Okay? Not literally the head, dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Okay? So, ang ating paniniwala ito ay hindi po ito bagong doktrina, kundi ito po ay kinukuha lang natin sa salita ng Diyos. So, He is the firstborn from the dead. Ibig sabihin, siya po ang tumalo sa kamatayan. May mga pagkakataon sa Bible na may mga namatay na binuhay. Katulad sa Lumang Tipan, sa panahon ni Elijah, katulad sa Bagong Tipan, sa panahon ng ating Panginoon Hesus, may mga patay na binuhay. Pero, mga kapatid, alam natin na yung mga yon ay namatay ulit. Okay? Ibig sabihin, bagamat sila po'y binuhay, pero ngayon sila po'y nandoon sa libingan. Hindi katulad ng ating Panginoon. Nung ang ating Panginoon, siya po ay namatay. Namatay siya hindi dahil siya'y pinatay o napatay, kundi namatay siya, ang sabi ng Biblia, dahil inialay niya ng kusa ang kanyang buhay. Amen? Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi doon, and He gave up the ghost. Ibig sabihin, ibinigay niya, inialay niya yung buhay niya, and breathed His last. At inihinga niya ang kanyang muling hininga. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong pasakit at pagdurusa ang ibinigay sa kanya ng mga Roman soldiers, ay hindi nila kayang mapatay ang Panginoon. Why? Because ang Panginoon, wala siyang pagkakasala. Hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, dahil hindi siya nagkasala, hindi siya subject sa kamatayan o walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang kamatayan ay may kapangyarihan lang sa mga nagkasala. Katulad mo at katulad ko. So ang Panginoon, dahil hindi siya nagkasala, hindi siya subject sa kamatayan. But ang sabi ng Panginoon, I have the power or the authority to give my life, to lay my life down, and I have the power to take it back again. Kaya ang Panginoon, doon sa krus, kusang loob, sa kabila ng lahat ng pasakit, inialay niya yung kanyang buhay. At pagkatapos ng 3 araw, ay binawi niya ito. Yung katawan niya na nahinlay doon sa puntod, kung saan po siya inilaga, pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Dahil sabi ng Panginoon, may kapangyarihan ako na ito ay bawiin. So binawi niya at ginapi niya ang kamatayan. At mga kapatid, ang pangako ng salita ng Diyos, ang lahat ng kay Kristo isang araw ay magtatagumpay laban sa kamatayan. Maging yung mga namatay na kay Kristo, sila po, mga kapatid, ay magtatagumpay laban sa kamatayan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po yung sinasabi sa unang Korinto, kabanatang 15, sabi niya doon, O death, where is thy sting? O death, where is thy victory? Bakit? Dahil tinalo na po ng ating
Panginoon ng kamatayan. Yung kamandag ng kamatayan, yung kapangyarihan ng kamatayan ay walang laban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoon, isang araw magtatagumpay laban sa kamatayan. So, He is the firstborn from the dead. Yun po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. And then verse 19, ang sabi niya rito, for it pleased the Father that in Him should all the fullness dwell. At ibig sabihin nito ay yung kapuspusan ng pagka-Diyos ay manahan sa ating Panginoon. Yan po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. Ano? That in Him should all the fullness dwell. Ibig sabihin sa Panginoon, nananahan po ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Basahin nga natin ulit yung chapter 2 and verse 9. Ang sabi niya, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So when we speak, mga kapatid, of the presence of God, when we speak yung presensya ng Diyos, kung yan po yung ating pinag-uusapan, mga kapatid, yan po ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo. If you remember, sa Lumang Tipan, pag ang Panginoon, sinabi niyang darating siya at kakausapin niya ang bansang Israel, ano po, sila po ay pinapupunta niya doon sa Mount Sinai. At yung bundok ng Sinai, mga kapatid, yun po ay matatakpan ng mga makakapal na ulap na may mga pagkulog at pagkidlat. Yun po yung kumbaga expression ng Diyos ng kanyang presensya sa Lumang Tipan. At ang sabi niya ay nakabili niya kay Moses, huwag mong palapitin ang mga taga-Israel. Ibig sabihin, dyan lang sila nakatanaw. Doon sa presensya, doon sa Mount Sinai, nakatanaw lang sila. Doon sa mga ulap, at doon sa loob, nandun yung presensya ng Diyos. At si Moses lang ang pinapalapit doon. At yung mga Israelita, bawal po silang lumapit. Pero ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Bagong Tipan, ang presensya ng Diyos ay nananahan ng lubos at buo sa katawan o sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay na kay Kristo, we are in the presence of God. So, napakaganda po, di ba kapatid? Na kung saan, kasi sa Lumang Tipan, may takot pagka nandyan yung presensya ng Diyos sa mga ulap na may mga pagkulog at pagkidlat. Natatakot po yung mga Israelita kasi nakakatakot nga naman yun. Isipin mo, lapit-lapit mo doon sa mga pagkulog at pagkidlat, di ba? Pero mga kapatid, ngayon, hindi na po ganon. Kung gusto po natin ang presensya ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, yan po ay nasa Panginoon, nananahan po ng lubos, dwelling in the body of Christ, holy. At sa verse 20, sabi niya, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So sabi po niya, sa magitan ng kanyang dugo, ay ipinagkasundo niya at nagkaroon ng kapayapaan ang dating magkaaway. Sino po yung magkaaway? Walang iba kundi ang tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. So, now, ituloy po natin sa verse 21 hanggang verse 23. Pamagatag po natin ang ating pag-aaralan ngayon. If thou be faithful to the end. Kung ikaw ay magtatapat hanggang sa dulo. Verse 21. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death,
to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo sumundaling manalangin. O Diyos na dakila at tapat, muli kami po'y dumako na sa pinakamalagang bahagi ng aming pagtitipon, ang pagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Dalangin ko na gabayan mo po kami at pangunahan sa inyong tulong lamang, Panginoon, ay maaabot namin ang lubos na pagkaunawa sa mga katotohanan ito. Sa pangalan ni Jesus po namin dalangin. Amen. If thou be faithful to the end, kung ikaw ay magiging tapat hanggang sa dulo. So sa verse 21, makikita natin, tumutukoy po ito sa ating nakaraan. Ang sabi niya, verse 21, and you that were sometime alienated. Okay? Ibig sabihin ng sometime, tumutukoy po siya doon sa nakalipas po natin. And then yung verse 22, tumutukoy naman siya sa ating kasalukuyan. Ang sabi niya, whom He reconciled, kasi yung 21 na natin, kasi yung last part ng verse 21, sa ibang mga version ng Bible, ito pong last part na ito, yet now hath He reconciled, ay wala po siya dito sa verse 21, nandun siya sa verse 22, which is mas makama po siya. So verse 22 po tayo, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. So ito naman po, mga kapatid, ay tumutukoy sa ating kasalukuyan na tayo ay pinagkasundo sa ating Panginoon. And then verse 23, ito naman ay tumutukoy sa ating obligasyon, sa ating tugon, dito sa kabutihan ng Diyos na binigay niya sa atin, na tayo ay makasalanan, pinagkasundo tayo sa Diyos, at ngayon ito yung ating pagtugon. If you continue, ibig sabihin, lahat ng sinabi doon sa mga unang talata ay magiging, ay totoo sa bawat isa sa atin, if you continue. Naunawa po ninyo, mga kapatid? Okay? So ito po'y tumutukoy sa ating pagtugon. Now, balik tayo sa verse 21. So, tingnan po ninyo ang paglalarawan ni Paul, ni Apostle Paul, sa nakaraan natin. Ano ibig sabihin ng nakaraan? Ibig sabihin yan, nung tayo'y wala pa kay Kristo, nung tayo'y nandun pa sa ating mga sarili, nung tayo'y nandun pa sa sanlibutan, at ang si Kristo ay wala pa sa ating buhay. Hindi pa natin siya tinatanggap. Hindi pa natin siya pinagtitiwalaan, sinasampalatayanan. Ang sabi niya, ito tayo, and you that were sometime alienated and enemies. Nakita po ninyo? In your mind, by wicked works, yet now, verse 22 yan. So we were enemies. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Tayo po ay nakikipag-away sa Diyos. Pastor, paano po tayo nakikipag-away sa Diyos? Sa pamamagitan po ng ating pag-iisip, sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa, tayo po ay nakikipag-away sa Diyos nung wala pa tayo kay Kristo. Di ba? Noon tayo, pag nagsasalita, hindi tayo makapagsalita, nang hindi tayo nagmumura, simpleng kwentuhan lang, di ba? Kinakailangan pa natin magmura, tapos yung mga salitang mga bastos, malalaswa, nag-i-enjoy tayo, pumapalakpak tayo, pero ngayon nasa Panginoon na tayo, para bang yung mga bagay na yan ay hindi na tayo masaya. Bakit? Binago na tayo ng Panginoon, pero noon wala pa tayo sa Panginoon, yung mga bagay na yan ay ginagawa natin, pero hindi natin naiisip na
Habang ginagawa pala natin yung mga bagay na yan, ay tayo ay nakikipag-away sa Diyos. So yun ang ibig niyan sabihin. Sa mamamagitan ng paggawa natin ng mga bagay na yan na ayaw ng Diyos, nakikipag-away tayo sa Kanya. Romans chapter 8 and verse 7. Ang sabi niya sa Romans chapter 8 and verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Sa Tagalog, dahil ang makalaman na pag-iisip ay nakikipag-away sa Diyos, sapagkat ito ay hindi nagpapasailalim sa kautusan ng Diyos, sapagkat hindi niya kayang magpasailalim dito. So nakita po ninyo, yan ang kalagayan ng ating isipan. Yan ang kalagayan ng ating puso. Nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo po ay nakikipag-away sa Kanya. Yung mga bagay na tungkol sa Diyos, sinasalungat po ng ating pag-iisip. Yung mga bagay na tungkol sa Diyos, tinatanggihan po ng ating puso. Anong gusto ng ating puso? Mark chapter 7, I think verse 21 and 22. Mark chapter 7, verse 21. For from within, mula daw sa loob, ang pinag-uusapan po nito sa Mark chapter 7, yung mga Pariseo, yung mga Hudyo na sumasalungat sa Panginoon, nakita nila itong mga disipulo ng Panginoon, pumitak sila ng mga, mga mais, pumitak sila ng mga makakain, at kumain sila. Ang sabi ng mga Pariseo, sabi nila sa Panginoon, Panginoon, bakit yung mga disipulo mo, kumakain sila ng hindi naghuhugas ng kamay. Hindi nila susunod ang tradisyon ng ating mga ninuno. Kasi masama po sa kanila yung kakain ka ng hindi naghuhugas ng kamay. Parang sa Pilipino, pag pumunta ka sa isang bahay, tapos nandiyan yung mga matatanda, tapos hindi mo pinansin yung mga matatanda, hindi ka nagmano, ano sasabihin ng mga Pilipino? Kanino yan na rin, basta sana naman, kaya sa Manilo. Diba? Pero wala po sa Bible yun. Yun po ay tradisyon. Pero hindi naman po yung masamang tradisyon. Maganda nga pong tradisyon yun. Okay? Gayon din naman yung tradisyon na sinasabi nito ng mga Pariseo na maghugas ng kamay bago kumain. Maganda rin naman tradisyon yun. Kaya lang, kung gagawin mong batas yun, na para bang pag hindi mo ginawa ay kasalanan na sa Diyos, hindi mo tama yun. Katulad ng sinasabi rito ng ating Panginoon, nire-rebuke niya, sinasaway niya itong mga Pariseo. Bakit? Dahil po mas itinataas nila yung tradisyon kesa sa salita ng Diyos. Naunawaan po ninyo? So, hindi mo natin sinasabi na lahat ng tradisyon ay pangit. Yung tradisyon po natin na pagmamano, in fact, ina-admire po yan sa ibang bansa. Pag may mga foreigners na pumupunta rito, at yung mga anak natin, o yung mga maliliit na Pilipino, nagmamano po sa mga foreigner, tuwa yung mga foreigner. Sabi nila, ang ganda-ganda naman ang tradisyon ninyo. Pero kung mas itataas natin yan, kaysa sa salita ng Diyos, yun ang hindi maganda. Halimbawa, nagagalit ka sa mga anak mo, hindi sila nagmamano sa'yo, di ba? Pero pagdating naman ng araw ng linggo, kahit hindi sila magsimba, di ka naman nagagalit. Di ba? So, pangit na ini-implement mo yung pagmamano sa yung tradisyon, pero yung salita ng Diyos, hindi mo ini-implement. Naunawahan niyo po, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kasi dahil kumain daw sila na hindi nagugas ng kamay, so yung dumi raw ng kanilang mga kamay, papasok daw sa kanilang mga buhay. Ano sabi ng Panginoon? For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. So ang sinasabi ng Panginoon, yung kasamaan, sabi niya, hindi galing sa labas, tapos papasok sa loob ng tiyan. Ang sinasabi ng Panginoon, ang kasamaan ng tao nanggagaling sa loob, sa puso. Diyan lumalabas yung mga
katulad din ng pagiging sakit. Ibig sabihin, yung lahat ng nakita mo na gusto mo mapasayo. Yung sabi ng Bible. Kaya sabi sa Proverbs, yung nagnanais na yumaman ng mabilis ay mayroong masamang mata. Ang sabi ng Proverbs, di ba? So, blasphemy, pangusog, pride, kayabangan, kamangmangan. Next verse. All these evil things come from within. So, sinasabi ng Panginoon, kung kumakain ka, hindi ka nakapaghugas dahil gutom ka, okay lang yun. Hindi ka nagkasala. Sapagkat ang mga pagkakamali, ang sabi ng Panginoon, ay galing sa puso. Ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo, hugas kayo ng hugas ng kamay, pero yung puso ninyo, marumi. Naunawaan po ninyo mga kapatid? At yan ang kalagayan ng puso ng tao, hiwalay kay Kristo. Nagiging parang ano siya, parang factory ng kasalanan. Walang hinto na yan po ay parang sumisibol palabas sa ating puso. Kaya makita mo minsan, na halimbawa, sa bahay ka lang, di ba? Mag-isa ka lang, wala ka namang ginagawa, pero mamaya may naiisip ka lang hindi maganda. Di ba? Kasi galing sa puso yung masama. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, kung masyado kayong sensitibo sa germs, di ba? Dapat mas sensitibo kayo sa dumi na nasa puso. Dapat mas concerned kayo doon sa dumi ng puso kaysa sa dumi na nasa kamay. Ang dapat unang nililinis ay yung puso, pero ang nililinis po niyan sino? Ang Panginoon. Yung kanyang banal na dugo. Kaya kung tayo ay hindi pa nagsisisi sa ating mga kasalanan at sumasampalataya kay Kristo, ibig sabihin, hindi pa natin natanggap yung paglilinis ng kasalanan mula sa dugo ng ating Panginoon. Without, Ephesians 1:7 sabi niya, without the shedding of blood, there is no remissions of sins. Ibig sabihin, kung walang pagtitigis ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Why? Because wala ho tayong pwedeng gawin o maaaring magawa na pwedeng ikapatawad ng ating mga pagkakasala. Kasi lahat ng mahawakan ng ating kamay, mga kapatid, dahil tayo po ay may mantsa ng kasalanan, lahat ng ating mahawakan ay may mantsa ng pagkakasala. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes, walang sino mang matuwid ang hindi nagkakasala. Si Kristo lang ang hindi nagkasala. Kung kaya't siya lang ang perfect na sacrifice para sa ating mga kasalanan. So, yan ang kalagayan natin nung sinasabi niya, we are alienated. We are sometimes, nung nakaraan, tayo ay alien. Isipin nyo, may mga panahon na sumikat yung alien, di ba? Pero sabi ng Biblia, tayo pala yung mga alien dati, di ba? Alien, ibig sabihin tayo pala yung nakahiwalay kay Kristo. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya, we were alienated. Oh. Tingnan mo yung katabi mo, makapabang alien yan. Sana hindi na, amen? Kasi nakakikristo na tayo, hindi na tayo dapat mga alien, amen? So, at ang tinutukoy niya rito, yung nakaraan na, yung nakalipas. Ibig sabihin, ngayon, sa present, hindi na tayo dapat nakikipag-away sa Diyos. Amen? Dahil ito, tumutukoy siya sa nakalipas. Tumutukoy siya sa mga nangyayari sa isip natin, at yung mga nangyayari sa isip natin, nagiging wicked works. So yung mga napuproduce ng puso natin, pumupunta sa isip natin, tapos hindi natin lang ginagawa na natin, nagiging wicked works, nagiging mga bisyo na, nagiging mga nakasanayan na. Alam po ninyo, may mga kapitbahay kami, may kapitbahay kami, maya, sinisigawan yung asawa niya, maya, pinapalayas niya yung asawa niya. Wala pang pagkakataon yata na nag-away sila na hindi niya pinapalayas yung asawa niya. Sabi ko nga, kung ako itong asawa nito, matagal na ako lumayas eh.
Pero minsan naglakas loob, lumayas yung asawa, ba, hinahabol niya. Habang hinahabol niya, binubura niya. Pero maya-maya, kinakain niya pa uwi. Sabi ko, yung klase. Ibang klase ito, sabi ko. So mga kapatid, ano kasi yun eh? Araw-araw po, umiinom. Araw-araw lasing. Umaga pa lang, yung araw hindi pa nakasikat, alarm clock namin yun tuwing umaga. Maririnig mo na siya kasi pupunta siya sa likod ng bahay. Eh, likod ng bahay nila, malapit dun sa daan, eh, dito lang kami sa kabila. So, marinig na namin yun, lubog pa yung araw. Sabi ko, Mami, motor na alam lang. Gising ka. Kasi magdamag. Uminom, pinabuhasan na yan ako. Mga ganun. So, araw-araw yan. So, mga kapatid, yan ang nangyayari pagkahiwalay tayo sa Panginoon. Alien tayo sa Panginoon, nakahiwalay tayo sa Kanya. Tayo ay alipin ng mga wicked works. O sa ibang salita, sa Hebrews chapter 9, verse 14, ang tawag ko dito, dead works. Okay, Hebrews chapter 9, verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Kaya mga kapatid, ngayon tayo po ay nilinis na dito sa mga patay na gawa, yung mga wicked works. Ang kasunod niya is to serve the living God. Ang goal ng pagkaligtas po natin, mga kapatid, is to serve the living God. Pwede bang mabigo yung goal na yun ng Diyos? Hindi. Kasi Diyos siya eh. Kapag ang Diyos meron siyang purpose, mangyayari po yun, hindi pwedeng hindi mangyayari. Hindi tulad mo at tulad ko, minsan meron tayong goal. Pero kahit ginawa na natin ang lahat, hindi pa natin naabot yung goal natin. Nag-fail pa rin tayo, di ba? Bakit? Hindi naman kasi tayo Diyos. Di ba? Ang Diyos siya eh. Makapangyarihan siya. Hindi siya pwedeng mabigo. Lahat ng ginagawa niya o lahat ng ninanais niya, gagawin niya. At ang Diyos hindi siya nagpapaalam kahit kanino. Naunawa po ninyo? Dahil sovereign siya, ibig sabihin siya yung nag-ahari. Psalms 115 and verse 3. Ano sabi niya? Psalms 115 and verse 3. But our God is in the heavens, nakaupo siya doon sa trono niya sa langit. He hath done whatsoever He hath pleased. Ginagawa niya ang anumang nakakasiya sa Kanya. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Hindi siya mahinang Diyos, siya Diyos na malakas. Kasi yung iba, yung Diyos nila, parang walang magawa. Pero yung Diyos na pinagdilikuran natin, siya ay malakas at yung goal niya, yung purpose niya, yung layunin niya, nagagawa po niya. Kaya, dapat ma-excite tayo kasi meron tayong Diyos ng ganyan. At magpasalamat tayo sa Diyos kasi hindi na tayo nakikipag-away sa Diyos na yan. Isipin nyo dati nakikipag-away tayo sa Kanya. Diba? Nagmamatigas tayo sa kasalanan natin. Sinasabi natin na sa pamamagitan ng pamumuhay natin, ayoko sa salita ng Diyos, ayoko sa Panginoon na yan, gusto ko dito ako, magpapato dito, ito yung gusto ko, ito yung ayoko yung, mas gusto ko itong mga bisyong na yan, kaysa sa salita ng Diyos. Ganyan yung mga tao, di ba? Katulad dyan, minsan pagka nakakapagbisita tayo dyan, may mga maabutan tayo, gumaganon sila, di ba? Sasabihin mo, itigil mo muna natin yan, bago study po muna tayo. Sa tingin nyo, papayag sila? Wala. Walang titigil sa mga ganung bagay para sa salita ng Diyos. Naalala ko kailan lang, hindi maalala kung kanino, na meron silang mahal sa buhay na namatay. Sa Manila. Okay. Yung kaibigan ko, Kristiyano. Okay? Sila mag-asawa, Kristiyano sila. Ngayon, yung mga kapatid niya, hindi sila Kristiyano. Namatay yung nanay nila.
Okay? Nung mamatay yung nanay nila, pinag-usapan itong kaibigan ko na Kristiyano, pinag-usapan niya yung pastor niya. Kaya lang yung pastor niya medyo meron siyang mga bagay na ginagawa na very impulsive na hindi pinag-iisipan. Okay? Ibig sabihin, out of grace. Okay, sabi sa pastor niya, Pastor, namatay ko yung nanay ko. Pwede mo ba na doon po sa damay, kahit isang gabi lang, ay magbahagi po tayo ng Ebanghelyo? At ginagawa po natin yan dito, tama? Anong si nanay, namatay yung asawa ni nanay, si tatay, nagbahagi tayo doon ng salita ng Diyos. Tama? Ngayon, yung pastor, parang dahil sa gabi maraming tao, i-schedule nila gabi. So, dumating yung pastor, siyempre, yung mga sugalan yan sa patay tama? Dahil nakita yung pastor, may sugalan. Sabi niya, Brad, ba't may sugalan? Sabi niya, yung mga kapatid ko, nagpapasugal. So, understand sa doon na yun kasi unbeliever, di ba? Wala sila sa Panginoon. Yun ang gusto nila. So, ang sabi ng pastor, Brad, sabi niya, hindi ako mag-preach dyan kasi may sugal Paytuin mo muna. Paytuin mo muna, sabi niya. So, yun ang, kumbaga, yun ang choice niya So, hindi ko na alam kung natuloy ba o hindi. Pero nung kay nanay, pumunta ako araw. Kasi sa gabi yung sugal, tama niya. Sa gabi. So, sa araw ako pumunta para walang sugal at para intimate yung mga loved ones na ng binahagian ko ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo naman mababahagian yan yung mga nagsusugal. Kahit katulad nung namatay yung pinsan ni Mrs. ko. Ito, may pastor na dumating Kasi parang sa Pentecostal yata yung asawa niya So may dumating silang pastor, Pentecostal. Ito na. Pinag-preach siya na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay naman magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya lang, pilit niyang inaabot yung mga nagsusugal. Kaya ginawa niya, sigaw siya na sigaw. Doon siya may pakain. Sili kayo! Sabi ng isang pamangkin. Sabi niya, ano ginagawa ng tao niya? Sabi niya, bisa ka panbukan ko na yan. Sabi niya. Kasi parang hindi pa rin tingnan na may patay. Tapos ito, andyan yung mga nagsusugal. Sumisigaw siya para marinig niya sila. I mean, di ko ka na lang. Concentrate ka na lang doon sa mga malalapit. Di ba? Hindi ka naman ang response pa nun, gano'n. Ano ba, parang mulala itong tao ito, sigaw na sigaw dito. Walang respeto sa patay, gano'n pa yung response nila. Bakit? Di naman nila nawawaan yun Di ba? Kasi enemy sila, nakikipag-away sila sa Diyos. Yun ang gusto nila yung bisyo. Ayaw nila ng salita ng Diyos. Kaya, dapat bilang mga mangangaral, dapat maisip din natin na hindi tayo ang umaabot sa tao. Ang Diyos ang umaabot sa kanila. Ang ginagawa lang natin ay ibahagi yung salita ng Diyos. Pero hindi natin lakaksan mo para marinig ng mga nagsusugal. Sa demonyo yan! Kaibigan! Mamaya, tinatuloy ka ba siya? Nakikipag-away nga sa Diyos yun, hindi pa nila maunawakan Di ba? Hayaan mo muna na buksan ng Panginoon yung mga puso nila, yung mga isip nila. Katulad natin, kung hindi binuksan ng Diyos ang mga puso natin, ang mga isip natin, hanggang ngayon, sigurado makayo pa tayo sa salita ng Diyos. Naranasan natin yan, di ba? Yung mga panahon na parang si Pastor, punta sa bahay niyo, tapos, ang sabi po rito, ikaw nakagano. Pero Pastor ay hindi yan, pwede yan, di ba? I wonder kung si Kuya Is, kung nandito si Kuya Is, kung anong reaction nito. Pero alam nito si Kuya Is, blessing to Kaya mula nang nagkagantuloy ito, tuloy-tuloy na Lagi na yung tuloy-tuloy. Pero hindi ko alam kung nung una kung pumupunta siya rito, kung naiintindihan niya o ano ba. Pero ngayon naiintindihan mo naman na siguro. Salamat sa Panginoon. So, alam po ninyo, kung hindi bumuksan ng Panginoon yung puso natin, katulad ng ginawa niya kay Lydia, dito sa aklat ng mga gawa, hindi po natin ito maunawakan. Pero, pag binuksan ng Panginoon yung puso natin, at once na narinig natin yung Ebanghelyo, hindi mo na kailangan sisigaw. Hindi na kailangan yun. Kasi binuksan ng Panginoon yung puso natin. Bakit? Sabi ng Bible, my sheep
hear my voice. Ibig sabihin, marinig na yan ng mga tupa na binuksan ng Diyos yung pandinig, na binuksan ng Diyos yung puso. Okay? Pero kung hindi pa yung binuksan, abay, kahit nasigawan mo yan, na lumalabas na yung kalakalam mo, hindi ka marinig yan. Hindi po nakukuha sa sigaw. Hindi po nakukuha sa galing ng paliwanag ko. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ipaliwanag ng maayos. Pero hindi po nakukuha sa ganon. Ang Diyos po ang gumagawa, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw, hindi ka naman masyadong marunong magpaliwanag, hindi ka masyadong marunong magsalita, pero ginamit mo yung salita ng Diyos, kasi di tako mo balo, pero i-share ko yan kanina, kasi makanya. Kung binuksan ng Panginoon yung puso niya, mauunawaan niya yan. Bakit? Ipapaunawa ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Thessalonians, sabi niya, hindi na kayo kailangan turuan kasi tinuruan na kayo ng Diyos. Di ba? Basahin nga natin. Thessalonians, sabi yun. Buti naman, momento yung ulan. Chapter 4 and verse 9. Ayan. But, as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. So, sinasabi ni Paul, bilang mga kapatid, hindi ko na talaga kailangan sumulat sa inyo. Bakit? For you yourselves are taught of God to love one another. Nakita po ninyo? Kasi ang Diyos mismo ang nagturo sa inyo. Ibig sabihin, binuksan yung puso. Another verse, I think John chapter 6 and verse 44 and 45. Yan, tama. No man can come to me, sabi ng Panginoon, walang sino mang makakalapit sa akin, except the Father which hath sent me, draw him. Kita po ninyo, kaya tayo nakalapit sa Panginoon, hindi dahil nakaganon tayo, nakinig tayo, ay naiintindihan ko, sige, sasama ko. Hindi! Inakay ka ng Panginoon! Inakay ka ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. Paano? Okay? And will raise him up at the last day. So paano? Verse 45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Yun ang ibig sabihin ng tinuturuan tayo ng Diyos. Bubuksan niya yung puso natin, bubuksan niya yung isip at pangunawa natin sa kanyang mga salita. Kaya tingnan po ninyo, ang daming mga edukadong tao, kung ilang degree, kung ilang kurso ang tinapos sa kanilang buhay, pero yung salita ng Diyos din lang maunawaan. Kasi ang Diyos ang nagpapaunawa, mga kapatid. Kaya hindi ganun kadali yung pagpapaunawa sa mga tao kasi hindi tayo ang gumagawa nun, ang Diyos. Okay? Ito po nakasulat po yan sa Isaiah, pero tatagal tayo kung kuutay-utayin pa natin yan. So, yan po yung kalagayan natin bilang kaaway, mga kapatid. Tayo ay ipinagkasundo ng Panginoon sa kanyang Ama. We were reconciled. Yet now, sabi niya, ngayon, okay? Sometime in the past, we were enemies. Yet now, ngayon, tayo ay pinagkasundo. 22. Ipinagkasundo in the body of His flesh through death. Sa magitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Aray? So, pinagkasundo tayo sa sakripisyo ng Panginoon. Okay? Tiniis niya yung lahat ng pasakit, yung lahat ng pagpaparusa para tayo may pagkasundo sa Ama. Ang tanong, sino ka ba? Sino ako para gawin yun ng Panginoon? Diba? Ikaw ba, willing ka ba na magpusa para sa iba na hindi mo naman kilala? O kung halimbawa, mayroong taong grasya dyan, willing ka ba na kukupin mo yun, talagaan mo? Ang Panginoon, ginawa po niya yun, mga kapatid. Hindi tayo dapat, pero sinanon niya lahat ng ating kaparusahan. Para ano? Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Ano yung goal?
to present you holy, unblameable, and unreprovable in His sight. Para tayo maging walang kapintasan sa harap ng Diyos. Para tayo maging banal sa harap ng Diyos. Nangyari ba yun? Nangyari po yun. Nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, tayo po sa harap ng Diyos naging banal, naging walang kapintasan at walang dumi, at naging malinis at puro. Paano? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, ibig sabihin, pag tinitingnan tayo ngayon ng Diyos, ang nakikita niya yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kasi guys, kung sa sarili lang natin, hindi natin makakamit ang kalagayang banal at walang kapintasan. Si Kristo ang umabot niyan para sa atin, mga kapatid. Okay? Ngayon, sa verse 23, ito yung napakaganda. Pagkatapos sabihin ng Panginoon lahat ng iyon, sabi niya, na ikaw noon ay kaaway ng Diyos, pero ngayon pinagkasundo ka, nilinis ka sa kasalanan mo, at ngayon ay nakatayo kang walang kabanalan. Pero pagdating dito, sabi niya, kung ikaw ay magpapatuloy sa pananampalataya na grounded and settled, nang hindi natitinag ng matibay, kung magpapatuloy ka ng hindi natitinag at matibay. Kaya mga kapatid, hindi tayo naniniwala doon sa mga humihinto na sila ba'y nasa Panginoon ba o hindi. Kasi ang sinabi ni Paul dito, kung magpapatuloy ka. Kaya kapag natin pinag-aaralan, if thou be faithful unto the end. Ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon Hesus, hindi lang isang araw. Ito po ay araw-araw. Tayo po ay nagtitiwala. Ano po ninyo? Sabi niya, and be not moved away from the hope of the gospel. Ibig sabihin, araw-araw po, tayo po ay umaasa dito sa pag-asa ito na binigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, araw-araw pinanghahawakan natin yan. Ibig sabihin, araw-araw yan, hindi natin yan bibitawan. Pinanghahawakan po natin yan. Now, once na tumalikod yung isang tao at bumalik na siya sa mundo, ibig sabihin, bumitaw siya. Hindi siya nagpatuloy. So, kung hindi siya nagpatuloy, hindi na totoo yung mga talatang na una dito. Kasi sabi niya, totoo na ikaw ay noon, wala kay Kristo, kaaway ka ng Diyos, pero ngayon pinagkasundo ka, may kapayapaan ka na, pinatawag ka sa kasalanan mo, kung magpapatuloy ka. Kaya salamat sa Diyos, ang gano'n magpapatuloy tayo. Pero hindi tayo nagpapatuloy dahil sa sarili natin, kundi dahil din sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Kasi hindi natin makakayanan ng pagpapatuloy kung hindi natin natanggap yung biyaya niya na binibigay niya sa atin. Tama? Kaya nga, napaganda itong team natin, yung last anniversary natin, because ang biyaya ng Diyos, ang grace of God, makapangyarihan po yan. Hindi ang ginawa ng Panginoon, liligtas kita sa kasalanan mo, ligtas ka na, bahala ka na, hindi po gano'n. Hindi gano'n yung mabuting tagapagligtas. Hindi gano'n yung mabuting pastol. Ang goal niya is to present us holy and unbreakable. So sabi niya, not move away from the hope of the gospel which ye have heard. Una, narinig natin, which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So mga kapatid, yan ang katunayan nung narinig natin, which ye have heard. Bakit? Hindi naman lahat ay narinig nila. Di ba? Yung salita ng Panginoon. Paano yun? O tingnan nga natin. Let's go to John chapter 8, verse 47. Pansinin po ninyo ito, ha? Ang Panginoon,
niya yung mga tao. Tinuturuan niya ng salita ng Diyos yung mga tao. Okay? Yung mga tao, imbis na nakikinig sila tapos tinatanggap nila, hindi nila tinatanggap. Okay? Anong ibig sabihin? Harapan po sila nag-uusap, pero ano sabi ng Panginoon? He that is of God, hears my word, hears God's word. You therefore, hear them not. Di ba nag-uusap sila? Pero sabi ng Panginoon, hindi nila narinig eh. Harapan po sila nag-uusap. Katulad yung anak ko, tingnan nyo, hindi niya ako narinig. Oh, cellphone na cellphone eh. Diba? Ibig sabihin, yung kausap mo, kung wala sa isip niya yung sinasabi mo, kahit nakaharap siya ng ganyan, di ba? Ay, pinsan mo! Ah, sabi mo? Oh, ang dami yung sinabi, pero hindi ka narinig. Ang Panginoon, ganun din. Yung magkausap niya, itong mga Hudyo, sabi niya, you therefore hear them not. Bakit? Because you are not of God. Hindi kasi kayo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi kasi binuksan yung puso ninyo. Hindi kasi binuksan yung pandinig ninyo. Kaya, balik tayo dun sa verse 23 ate. Kaya, sabi nito ni Paul, di ba? Dito sa pag-asa natin sa Ebanghelyo, sabi niya, which you have heard. Narinig nyo. Bakit? Kasi binuksan ang puso ninyo. Kaya dinidiin ko yan na narinig nyo. Kasi hindi lahat ng pinapangaralan o binabahagian ng Ebanghelyo, naririnig po nila. Salamat sa Diyos, naririnig po natin. Amen? Ibig sabihin, binuksan ng Panginoon yung puso natin. So, yung ating pong responsibilidad dyan, ano? Na araw-araw, panghawakan natin yung ating pag-asa na kay Kristo, yung Ebanghelyo. Bakit? Wala po tayong ibang pag-asa dito sa mundo para tayo makarating, makaabot doon sa presensya ng Diyos, kundi ang patuloy na umasa sa Ebanghelyo ng ating Diyos na kay Kristo na ating narinig. Okay? So, hindi lang po tayo basta iligtas, kundi tayo po, pagkatapos tayo iligtas ng Panginoon, itong kanyang biyaya na ating tinanggap, ay patuloy na gumagawa sa buhay natin para tayo po yung maihatid hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, isipin ninyo, dati tayo ay patay sa harap ng Diyos, marayo, mga alien, nakikipag-away sa Diyos, nagagalit tayo sa Diyos, ang mga gawa natin hindi karapat-dapat sa Diyos, pero ngayon mga kapatid, tayo po ay ipinagkaisa na sa Diyos, tayo po ay ipinagkasundo na sa Diyos, tayo po ay may kapayapaan na sa Diyos sa magitan ni Kristo, tayo po ay iniligtas. Romans chapter 5 and verse 10. For if, when we were enemies, ayan na naman, dinidiin na naman ni Apostle Paul, yung kalagayan natin noon, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Purihin ng Panginoon. So, itinuro ni Paul ito, balik tayo sa Colosas, itinuro ni Paul ito, itong mga bagay na ito, dito sa Colosas, at yung mga napag-aralan ko natin ng nakaraang 2 linggo, itinuro niya ito para salungatin yung mga maling turo na kumakalat sa lugar ng Colossae. Dahil maraming mga maling aral na sinasabi na ang ating Panginoon ay hindi Diyos, ang ating Panginoon ay hindi makapangyarihan, at maraming mga tradisyon doon na sumasalungat sa salita ng Diyos. Subalit, salamat sa Panginoon, sa magitan po ni Apostle Paul, lahat ng iyon ay sinawata po niya sa magitan ng mga salita ito. Ito ay nagbibigay ng patuloy na assurance dito sa mga mananampalataya sa lugar ng Colossae na kahit na ano pa yung mga maling turo na yan, magpatuloy kayo dito sa aral na ito. Patuloy yung panghawakan itong Ebanghelyo na ito na kay Kristo dahil ito lang ang pag-asa natin at
at wala ng iba pa. Ang pag-asa natin, wala dito sa mundo, wala sa kayamanan, wala sa kung anumang karangyaan o kapangyarihan. Ang ating pag-asa sa mundo ito ay nasa Panginoong Hesukristo. Ang kasagutan sa lahat ng mga bagay na kailangan ng tao, unang-una, nasa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang ipinagkaloob ng Diyos bilang katugunan sa problema ng kasalanan. Ngayon, ang ating pag-asa ay na kay Kristo lang at wala ng iba. Ang ibang mga tao na lumalapit sa Diyos sa magitan ng ibang mga bagay maliban kay Kristo, sila po ay makakarating sa kapahamakan. Subalit ang lahat ng mga tao na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sila po ay ipinagkasundo sa Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay magiging matapat hanggang sa dulo? Ikaw ba ay magpapatuloy hanggang sa dulo? Maraming problema, maraming kabiguan, maraming pagkakamali, maraming kahinaan. Pero mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, if you continue. Ibig sabihin, sa kabila ng mga bagay na yan, dapat magpatuloy tayo. Salamat, kahit may ulan, nandito tayo. Yung iba, ulan lang, hindi na nakarating. Yung iba, inimbita lang sa birthday, sa picnic, sa fiesta, sa pasyam, sa 40 days. Hindi na nakarating. Mga kapatid, paano pa kung dumating sa atin yung tunay na pagsubok? Katulad ng nangyayari sa Canada, sa United Kingdom, na manalangin lang yung Kristiyano sa isang sulok na hindi naman nagsasalita ng ganyan lang, ikukulong na. Pastor, hindi po ako makakarating kasi po umuulan. Kapatid, paano pag hinuhuli na tayo sa pagsamba? Pastor, lalo na po hindi makakarating. Mga kapatid, hindi po biro ang sumunod kay Kristo. Napakapalad po natin dito, malaya po tayo. Pero sa ibang lugar, hindi po sila malaya. Nagtitipon po sila sa patago. At kung mahuli po sila, ikukulong sila. Kaya dapat dito nagpapatuloy tayo ng may kasiglahan at ipinapanalangin po natin sila. Hindi natin sila kilala, hindi na nila tayo kilala, pero sila na kay Kristo at tayo na kay Kristo, ibig sabihin tayo po iisa. Kaya may pagmamahal po tayo para sa kanila. Kaya kung sila po ay nagpapatuloy sa gitna ng paghihirap, how much more tayo, mga kapatid? Amen? Magpatuloy po tayo sa Panginoon tayo na natin po. Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga paalala. Lord, tunay na napakarami pong pagsubok, napakarami pong suliranin, napakarami pong hadlang sa paglilingkod sa inyong harapan. Subalit, hindi po ito nangangahulugan na hindi kami makakapagpatuloy. Nasa amin po ang inyong makapangyarihang biyaya. At ito po ay sapat na at lubos-lubos upang kami ay makapagpatuloy sa inyong harapan. Patuloy niyo po kaming biyayaan at kahabagan sa lahat ng aming mga kapagsubukan at suliranin upang kami magpatuloy hanggang sa kami po ay inyong kunin o hanggang bumalik ang aming Panginoong Jesucristo. Mahal po namin kayo, Panginoon, at nais po namin kayo paglingkuran habang buhay. Ito po namin dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.